Kada linggo na lang ang pambungad ng mga worship leader. Ang hirap po ng mga nangyayari sa mga buhay natin at sa mundo po ngayon, di po ba? Mahirap baliwalain ang mga nangyayari sa mundo at sa dami ng kaganapan na gumugulo sa isipan natin at sa ating mga damdamin. Paano nga natin ibabalik yung focus natin kay God ngayong Sunday bilang paghanda sa worship sa Kanya? Isang importanteng paalala yung binigay niya sa atin sa Mateo 6:26. Sabi, masdan niyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaaniman, o kaya'y nagtitipon sa kamal. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Na kaya naman ay kahit nung tayo'y makasalanan pa at umaasa lamang sa ating mga sarili, ay pinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesucristo na nagbigay ng daan para tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kaya naman na mabuti ay tayo'y tumugon ng may galak. Sa 1 Thessalonians 5:16-18, sabay-sabay nga po nating basahin. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Hayaan natin na ang maging focus natin sa araw na to ay ang kanyang kabutihan. Kaya ngayon naman po, bilang panimula, ay niyayahan ko po na mag-isip tayo ng kabutihan na ginawa sa atin ng Panginoon sa mga nakaraang linggo. At buksan natin ang araw na to sa isang personal na panalangin sa pagpapasalamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan. Gawin po natin. Panginoon, kayo ay tunay na mabuti sa amin. Sa bawat isa, kayo ay mabuti sa Lord of Life. Kayo ay mabuti sa Pilipinas. Kayo ay mabuti sa aming mundo. Kahit na nahihirapan kami makita ito sa aming pang-araw-araw, kami ay nagtitiwala sa kabutihan niyo, sa pagkilos niyo sa bawat isa, sa pag-reveal niyo ng inyong kapangyarihan at pagmamahal sa bawat isa. Kami ay nananalangin at tumalapit sa inyo, Panginoon. Samahan niyo kami ngayong umagang ito. Gusto po namin maramdaman ang inyong presensya. Gusto po namin kayong papurihan. Gusto po namin kayong sambahin, Father. And Lord God, naway matuwa kayo sa mga ibibigay namin mga awit, sa aming mga bibig kasi na panalangin, sa aming mga puso, Lord God, na nakatingin sa inyo at nakatuon sa inyo, Panginoon, kahit na may mga bumabagabag dito. Gusto namin na kayo ay patuloy na papurihan, Lord God, sa kahit anumang sitwasyon. Hayaan niyo na gawin namin yun ngayong umagang ito sa pamamagitan ng awit, sa pamamagitan ng pakikinig sa inyo. Tunay na kayo ay napakabuti, Panginoon. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Mabuti po ang Panginoon. Siya ang tunay nating pag-asa at nakakatuwa na meron tayong relasyon sa Kanya. Kaya naman po, ibalik natin ang pasasalamat na yun at papuri na yun sa pamamagitan ng pag-awit sa Kanya. Amen po ba? Kumain po tayong lahat, awitan natin ang ating Panginoon.
pagpapatuloy ng ating panambahan ay mananalangin po tayo bilang isang kongregasyon. Tatawagin niyo po si Makel para i-lead tayo sa ating congregational prayer. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito na binigay mo sa amin. Araw-araw ay meron kaming pagkakataon upang magpasalamat sa mga biyaya at kabutihan na natatanggap namin mula sa iyo. At salamat po dahil pwede kaming lumapit sa inyo kung meron kaming mga saloobin, mga hinaing at mga pagsubok. Alam po namin na ikaw lang ang tanging Diyos na nakikinig sa amin sa lahat ng oras. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at humihingi ng inyong biyaya at patnubay sa lahat ng ministry ng Lord of Life Christian Fellowship. Mula sa Praise and Worship Ministry, Evangelism Ministry, hanggang sa Preaching Ministry, at sa lahat ng mga gawain at ministeryo sa Iglesia, ay inyo po kaming gabayan at maging kalugod-lugod lahat ng gawain na ito sa inyo. Gamitin mo po ang bawat miyembro at manggagawa ng Iglesia bilang inyong instrumento ng Ebanghelyo. That we may be able to reach out to our respective communities na hindi pa po nakakakilala sa inyo at may bahagi namin ang mabuting balita na ikaw lang ang Panginoon at tagapagligtas namin. Gamitin mo po kami na makita po ng mga tao sa aming buhay na maging halimbawa ng mga Kristiyano na pinapabuhay at sinasapuso ang inyong salita. Pinapanalangin din po namin ang dagdag na manggagawa para lalo po sa Evangelism and Discipleship Ministry ng Iglesia at makapag-commit ang bawat member ng small groups and discipleship groups sa kanilang regular na pagkikita at pag-aaral ng iyong salita. Gayon din po ay pinapanalangin namin ang darating na Disciple Makers Meetup sa April 19. Inyong pong gabayan ang ibinigay mo sa speaker at maging very relevant ang topic ng battling misinformation as truth tellers sa pag-ebanghelyo, pag-disciple at pagbahagi ng mabuting balita. Panginoon, pinapanalangin din po namin ang batasan outreach na sa ngayon ay nagkakaroon po ng baptismal class. Gabayan mo po ang bawat membrong nagpapacilitate nito upang may isang puso at may pamuhay ng bawat baptismal candidate ang matututunan nila dito. We also pray, Lord, for all the ministries ng batasan outreach. Patuloy mo silang gabayan, patnubayan sa bawat gawain. At gayon din ay maranasan nila ang kaligayahan at kagalakan sa kanilang ministeryo. Pinapanalangin din po namin ang visitation ministry ng Lord of Life na magkaroon ng opportunities ang mga miyembro ng Iglesia na makapunta at makabisita sa mga pamilya sa aming community upang makapagbahagi at makapag-evangelize sa kanila. Panalangin din po namin na kayo ay kumilos sa aming prayer and spiritual life. Maging kayo po ang magsilbing sentro sa aming mga panalangin dahil alam po namin na ikaw ang Diyos na siyang nakikinig at gumagabay sa amin. Pinagdarasan din po namin ang mga facilitators ng Day of Prayer. Patuloy po silang patnubayan sa kanilang ministeryo. Gayon din ang bawat miyembro ng Lord of Life na makatalo at maging bahagi ng Day of Prayer. Panginoon, kami rin po ay lumalapit sa inyo at dinadalangin ng aming bansa. Iyo pong basbasan ng aming gobyerno, bigyan mo po sila ng karunungan at tapat na puso sa kanilang paninilbihan sa mga mamamayan. Kayo po ay mangusap sa kanila at pinapanalangin din po namin na magkaroon ng resolution ang mga kasalukuyang issue sa aming bansa. At dalangin namin na ang iyong justisya ang manaig sa mga issue na ito na kinakaharap ng aming bansa sa ngayon. Amin din pong pinapanalangin ang aming ekonomiya. Gabayan mo po ang aming gobyerno sa kanilang pag-address at pag-aanap ng solusyon sa epekto ng patuloy na giyera sa Middle East na sa ngayon ay talagang nakaka-apekto sa ekonomiya at sa kabuhayan ng mga mamamayan. Pinapanalangin din po namin ang kapayapaan sa Middle East at tuluyan na pong matigil ang giyera na kasalukuyang nangyayari doon. Pinapanalangin din po namin ang kaligtasan ng mga taong naninirahan sa region na yun
lalo po ang mga kababayan namin. At hindi lamang po sa Middle East, kundi sa buong mundo. Panginoon, salamat po. Dahil pwede po namin ilapit ang lahat ng ito sa iyo. Salamat dahil ikaw lamang po ang Diyos na tanging nakikinig at sumasagot sa aming mga panalangin ng naaayon sa iyong kalooban. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag marami pong mga bagay na hindi ko maintindihan, nakakatulong po sa akin na balikan ang mga tao sa Biblia na dumaan sa mga bagay na nararanasan. May mga panahon ng kakulangan tulad ni Elijah na nakaranas ng tagutong pero pinovidean pa rin ng Diyos. May mga panahon ng matinding sakit ng puso tulad ni Hannah na umiyak at ibinuhos ang puso niya sa Diyos at pinakinggan siya. At may mga laban, may mga giyera, tulad ni David na humarap sa higante, hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil sa tiwala niya sa Panginoon. At ito yung mga pwede natin balikan sa kahit anong pinagdadaanan natin. That the God who was faithful to them is the same God that we worship today. And let us continue to worship. Tumayo po tayong lahat. I know that you will
pwede namin pagkatiwalaan, pwede namin lapitan, pwede namin ibigay ang aming pag-asa. Salamat, Panginoon, dahil kayo yun. Pwede namin kayong awitan, pwede namin kayong pakinggan, pwede namin ibigay ang aming mga panalangin sa inyo, Lord God. Salamat dahil kayo ay nakikinig. Salamat dahil kayo ay tumutugon. Salamat dahil kayo ay nagsasalita. At ngayong umagang to, gamitin niyo, Lord God,
aming mensahero na talagang gamitin niyo siya bilang inyong mouthpiece at kayo ang marinig namin sa pamamagitan niya. Naway maintindihan namin, Father God, kung ano ang gusto niyo sabihin sa amin at gusto niyo dalhin namin sa aming pag-araw-araw. Handa niyo kami bilang inyong kongregasyon, bilang inyong mga tagasunod na mapakinggan kayo ng lubos at maunawaan ang talagang gusto niyong sabihin sa amin. Gabayan niyo kami, Father, para sa inyo ang aming ginagawang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. Sige po tayo naman po at tatawagin ko po ngayon si Tito Tonton para sa ating mensahe. Magandang umaga sa ating lahat. Magaganda pa naman tayo, di ba? Kahit sa anong sitwasyon ng ating buhay, dapat lang tayong makita ang Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya. Salamat muli sa pagkakataon na ibinigay sa akin na mangaral sa umagang ito. Actually, isang pribilehyo po na mga pangaral sa umagang ito. Kumusta na po ang ating mga buhay-buhay? Mukhang nakita ko sa inyo mga parabang poker face, parabang ang bigat-bigat ng ating dinadala sa pagtaas ng mga gasolina. Tandaan nyo, sa Tuesday po tataas na ulit ng 18 pesos ang diesel. Ang anak ko nagpapanik na, nandun siya sa Alabang pa, magpagasolina ka na dyan sa Fairview. Sabi ko, alam nyo, ano man ang gagawin natin, wala tayong magagawa eh. Panghawakan nyo na lang ang salita ng Panginoon. And my God will supply all my needs according to His riches. Yan lang po lang yung hinahawakan eh. Kung itataas ng Panginoon ang gasolina at diesel, ipro-provide din niya ang ating pangangailangan. Ba't tayo mag-worry? Tulad ng binasa ni Joanna kanina dito, ang ganda nun, sabi niya, hindi ba mas mahalaga tayo kaysa mga ibon? Totoo po yun, mahalaga po tayo kaysa mga hayop. Dahil tayo yung nilikha ng Panginoon na mahal niya. Kumusta po ang ating pag-groceries? Nakakadalawang groceries pa ba o isang beses na lang? Dahil sa mataas. Sabi nga ng ikan, ikuha nyo ang pag-groceries nyo, ay schedule nyo, hindi yung pabalik-balik kayo. Naku, talaga yung anak namin na yun, oh. Siya yung nag-aalala eh. Pero sabi ko, laging Ken, chill-chill lang tayo. Maglaro ka kasi ng pickleball pala, hindi ka nagpabaan. Pero talaga mabuti ang ating Panginoon. Kahit anong natin, anong gagawin natin, hindi niya tayo pababayaan. Tandaan niyo yan. Yan po nangyaring pag-atake ng Amerika sa Iran. Ay, mangyayari at mangyayari lang. Inaalaw ng Panginoon yan. Para titignan niya kung paano tayo mag-react sa mga sitwasyon na ganyan sa ating mga buhay. Ito ba ay hudyat na ng nalalapit ng pagdating ng Panginoon? Yan na wars and kaguluhan ay ang tawag niyan ay birth pains. Yan po yan. Pag nagbabasa po kayo ng salita ng Panginoon, mababasa niyo po lahat yan. Dahil ang ating Panginoon, hindi lang niya binigay ang kanyang buktong na anak para tayo magkaroon ng kaligtasan. Binigyan din tayo ng instruction kung paano tayo mabuhay sa mundong ito. Kaya nga lagi kong sinasabi pag nagsishare ako ng ang Biblia ay instruction ng Panginoon. Kung paano niya nilikha, pag inumpisa niya sa Genesis hanggang sa Revelation kung paano magugunaw ang mundo. Kasi pag binabasa po natin ang salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng kapayapaan, comfort. Pag may mga sitwasyon na dumarating sa buhay natin, hindi tayo po mag-worry dahil alam natin na nasa atin ang Panginoon, na siya laging nasa ating buhay dahil mahal tayo.
Ano, handa na po ba kayo sa pagdating ng Panginoon? Ready na ba? Walang magustong. Alam niyo, pag mga tinatanong ko po yung tapag, nagsishare, ano, handa po na kayong umating. Ay, wag muna, di pa ako, gusto ko po makita yung mga apo ko. Para, imagine, ang kung hindi pa naman ako sabi, that means hindi sila ready. Actually, sa mga ganung mga kasagutan, hindi ka ready pag gano'n. Dapat ito ang pag-uusapan natin ngayon umaga ay ang pagdating, ang nalalapit na pagdating ng Panginoon. Ang topic po natin ngayon umaga ay be ready, maging handa. Ang tema na be ready until He comes, maging handa sa muli niyang pagdating. Sa text natin sa 1 Thessalonians 5, 1-11, at babasahin po natin. Pwede pong magsitayo po tayong lahat para sa ating pagbasa ng salita ng Panginoon. Siguro salitan po tayo, babasahin ka una, and then sumunod po kayong pangalawa, and then 3, salitan po tayo. 1 Thessalonians 5, 1-11. Verse 1, now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as a labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. You are children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. For those who sleep at night, and those who get drunk at night. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Pagsipo po tayo. Salamat sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Manalangin po muna tayo. Panginoon, magsalita pa po sa bawat sa amin sa umagang ito. Kung ano man po yung bumabagabag sa aming isipan o nararamdaman, tanggalin mo po, Panginoon Diyos, upang mapakinggan namin ang mensahe mo sa umagang ito. Gamitin niyo po ako bilang yung mouthpiece, magsalita ka sa pamagitan ko. Sansalain mo, Panginoon Diyos, ang mga sitang lalabas sa aking bibig. Salamat, Panginoon Diyos, sa umagang dumating na mapapakinggan ka namin muli. Sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Ito po ang topic natin. Be ready, maging handa. Team, be ready until He comes. Maging handa sa muli niyang pagbalik. Sa Thessalonians 5:1. Ito po ay may 3 punto. Be ready, the day of the Lord will come. Verse 1-3. Pangalawa, be alert, you are children of light. Pangatlo, be encouraged, you are appointed for salvation. Bigyan ko lang po ng historical background ang Thessalonians. Si Apostol Pablo ay itinatag ang iglesia sa Thessalonica sa pangalawang pagmimisyon niya doon. Siya ay nangaral sa maigsing panahon at maraming tao ang nanalig. Pero madami din pong hindi sumang-ayon. Kaya po napilitan umalis agad si Pablo dahil sa pag-uusig. Bakit nga ba isinulat ni Pablo ang Thessalonica?
Nag-alala si Pablo pagkatapos niyang umalis kung ano na ang kalalagayan nila. Tapat pa rin ba sila sa kabila ng pag-uusig? Nauunawaan ba nila ang mahalagang turo tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Yesus? At hikayatin sila at palakasin ang kanilang pananampalataya. At ihanda rin sila sa pagbabalik ng Panginoon Yesus na siyang tatalakayin natin. Una po sa ating unang punto, be ready, the day of the Lord will come. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Paalala po ni Apostol Pablo na hindi niya kailangan isulat kung kailan mangyayari pagdating muli ng Panginoon Yesus. Sa dahilan, wala pong nakakaalam kahit sino man sa mundo, kundi ang Diyos Ama lang na nasa langit. Kahit mismo ang pagbabalik ng Panginoon Yesus, hindi niya alam. Dahil ang Diyos Ama lang ang nakakalam. Mababasa po natin yan sa Mateo 26:36 sa salita ng Diyos. Subalit, walang nakakaalam tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik. Walang nakakaalam nito. Kahit mga anghel sa langit o ang anak ng Diyos, ang Ama lang ang nakakaalam nito. Dahil dito, dapat tayo maghanda dahil hindi natin alam kung kailan, anong oras, araw ba o gabi. Kaya naman, ganun na lang ang pag-aalala ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Sinasabi niya sa verse 2, "For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Sapagkat alam na ninyo ang pagbabalik ng araw ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw na dumarating sa gabi." Bakit po tulad ang pagbalik ng Panginoon sa gabi? Siyempre po, yung mga magnanakaw po, hindi po nagnanakaw sa umaga, nakikita maliwanag. Yung akyat bahagang sa gabi, yung madilim. Talagang hindi sila nakikita, hindi sila ma-recognize. Kaya pag maitim ka, bagay na bagay siya maging magnanakaw. Kasi madilim ka, hindi ka makikita. Joke lang po yan. Baka may ma-open ha. Ang pagdating ng Panginoon Yesus ay hindi inaasahan, kaya hinayin tuloy sa isang magnanakaw. Hindi natin kung kailan tayo nanakawan. Hindi naman sasabihin ng magnanakaw, "Uy, nanakawan kita mamayang gabi maganda ka." Hindi. Talaga pong para may sakatuparan po ang balak niya sa magnanakaw. Surprise talaga yan na hindi mo nalalaman. Kahit nga ngayon na mayroon ng CCTV, kahit sa gabi, talagang nagnanakaw pa rin sila. Ginagawa na nila sa wee hour in the evening, yun, mahimbing na yung tulog mo, yung pag naghihilig ka na. Yung kasarapan, usually yung mga alas 12, alauna, madaling araw. Dahil mapayapa at ligtas ang kapaligiran natin, tayo'y hayahay sa ating mga buhay. At bigla na lang darating ang kapamakan. Ano po ba ang ginagawa natin sa ating mga tahanan pag tayo matutulog na sa gabi? Siyempre, dinodouble check natin yung mga pintuan para tayo may security. Mga ibang mga bahay, may mga rehas, siyempre gusto nila talagang secure. Na kahit wala sila, sigurado po yung kanilang tahanan na hindi ma-invade. Dahil siyempre yun ang po ang gusto ng magnanakaw. Yun na hindi mo nalalaman kung kailang kumpiyansa ka sa iyong bahay. Yung pala ini-stake na pinagmamasdan na pinag-aaralan ng ating mga pagkilos. At sa isa rin na tulad lang sa isang pagdating ng Panginoon ay ang panganganak ng babae.
Pero mo 9 months yan. Alam natin 9 months yan darating. Pero yung araw at petsa hindi natin po alam. Kasi bigla na lang yung malalaman mo lang. Kaya mga babae po pagkakan, naghahanda sila, may kumpleto na yung kit nila, yung mga bag na, may dala na lahat, pangarapang baby. Normal po yun, dahil pinaghahandaan. Pero yung oras, minsan nandun sila sa groceries, andyan na, biglang sumakit. Hindi mo na alam anong gagawin mo. Kundi, di pa kaya kung minsan mga babae, kung saan na lang na, minsan sasakyan, nanganganak, sa tricycle, di ba? May mga nangyayari napapanood natin dahil talagang hindi natin alam yung birth pains na yun. Ganun din po inalintulad ng ang pagdating na ating Panginoon at hindi tayo makaligid. Tulad po yung nangyari sa Iran. Hindi po sinabi ng US kung paano din nila at saka Israel. Nakita niyo surprise pala talaga yun. Bago ko gagawa ng isang hakbang, talagang pagpaplanuhan mo yan. Kahit nakatago sila sa bunker, may meeting sila ng mga kanyang mga government official, si Khomeini, yung kanilang leader doon, hindi na naman. Kaya ano po nangyari? Namatay po ang kanilang leader, ang presidente nila, kasama yung mga government official. Nung pasabugin ng US at saka Israel lang kanilang bunker. Iba na ngayon ang gera, kahit na nakatago pa. Makikita ka na nila kung saan ka man nagtatago. Kaya dapat talaga naghahanda tayo sa mga nangyayari. Ganyan po ang mangyayari sa pagbalik ng ating Panginoon Yesus. Kung hindi po tayo handa, magpapanik po tayo. Hindi na natin alam kung anong dapat natin gagawin. Ano po dapat natin gawin bilang mga mananampalataya? Huwag po tayong mabahala. Tayo ay maghanda. Paano pong mga kaparaanan para tayo maghanda? Tulad po ng pagbabasa natin ng ating salita ng Diyos, para tayo maging aware sa mga nangyayari sa ating pagkakaroon ng Bible study bilang mga brothers and sisters. Nalalaman natin kung ano ng mga sinasabi ng Panginoon. At bahagi po na ating paghahanda yun. Tulad ngayon, nandito po kayo ngayon, nakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi nyo alam ang paghahanda, itong topic natin ngayon, upang makapaghanda kayo, maging aware kayo. Kung ano yung mga dati nyo maging complacent tayo, dapat bigyan natin yung priority. Dahil anytime hindi natin alam. Pag-aralan nyo po mabuti ang salita ng Diyos. Hindi lang po kayo nakikinig ngayon sa akin ngayon umagang ito, kundi ang napakinggan nyo sa buhay natin. Bahagi po ng paghahanda. Dahil pagbabago po ng natin. Kasi pagdating ng Panginoon, hindi pa ako nakapag-umpisal ng aking kasalanan. Hindi ko pa pinapatawad yung kapitbahay ko. May sama pa ako ng loob. Kaya, everyday, dapat po humihingi tayo ng tawad. Dahil hindi natin alam. Pagtulog sa gabi, ako talagang humihingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Sabi naman kasi niya sa 1 John 1, if you confess your sin, He is faithful and just and will forgive your sins no more. Napakabuti po ng Panginoon. Huwag tayo pong maging aware na may sama kayo ng loob, matagal-tagal na. Parang ninonurture nyo yan. Paghandaan nyo po yung pagdating ng Panginoon. Kung ano man may kagalit kayo, dapat po patawarin nyo na. Huwag isipin ang pagdating ng Panginoon sa mamuhay may katapatan. We don't guess dates, we live faithfully. Maging mabuti tayo, maging faithful tayo sa ating pananampalataya. Ang paghahanda ay hindi takot. Hindi pong, tulad ng sinabi ko, hindi po nakakatakot ang paghahanda. Ito ay katapatan, readiness, not fear, it is faithfulness.
Tandaan natin, ang magnanakaw ay hindi nagbibigay ng babala bago magnakaw. Sa parehong paraan, ang pagbabalik ni Kristo ay tumatawag sa atin na mamuhay na alerto araw-araw. Na siya pong sunod natin tatalakayin. Ano po yung una? Be ready, maging handa. The day of the Lord will come. At ang pangalawa, be alert, maging alerto. You are children of light. Sa verse 4 sabi po, ngunit kayo mga kapatid ay hindi na mamumuhay sa kadiliman. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbalik ng Panginoon. Katulad ng pagkabigla ng isang taong sa pagdating ng magnanakaw. Mamuhay na kayo lahat at sa liwanag at hindi na sa kadiliman. Kaya nga huwag kayong maging pabaya katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa at magpapigil sa sarili. Sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya na natutulog o katulad ng lasing na walang pagpigil sa sarili. Pero dahil mamuhay na kayo sa liwanag, dapat ay may pagpipigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig at bilang helmet ng pag-asa natin ang pagliligtas sa atin ng Diyos. Tayo po yung mga mananampalataya na wala na po tayo sa kadiliman. Pag naniniwala po kayo, ang pagiging pananampalataya, nung kayo po'y tinanggap niyo ang Panginoon bilang Panginoon na kapagligtas, you profess, in-accept niyo ang Panginoon sa inyong buhay. Kayo po ay nasa liwanag na. I-maintain niyo po yung liwanag na yan sa ating buhay. Tandaan natin, tayo nasa liwanag na. You are children of light. Tayo ay nabibilang na sa araw, hindi sa gabi. Dapat nakikita sa atin ang pagkatao ni Kristo, Christ-likeness. Kung dati tayo ay mga palamura, nagbibita ng masamang salita, magaspang magsalita at kumilos, nag-iisip ng masama sa kapwa o minamarites ang mga kasamaan natin, dapat po ay baguhin natin. Dahil nasa liwanag na tayo, sa dapat nakita sa liwanag na yan sa atin. Kaya sinona, lagi ako pinaalalahanan sa aking mga binibitawan salita. Kasi mapagbiro po ako, kaya kung minsan tandaan mo, dinadala mo ang pangalan ng Panginoon Jesus. Minsan dahil sa gusto mo lang magpatawa, kung minsan umu-over the bakod ka para lang ma-impress yung mga ibang tao, patawa ka ng patawa. Iwasan po natin yun. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mayroon akong hindi lang paglinggo ako nakakapakinig ng sermon mula Lunes hanggang Sabado. Salamat sa Panginoon at ina-appreciate ko yun. Kasi wala naman ibang sisita sa akin kundi ang aking asawa nasa katabi mo. Di ba? Pag hindi kayo, tandaan nyo, pag hindi kayo sinita ng asawa nyo, hindi kayo sinita ng mga katabi nyo sa bahay, hindi kayo mahal nun. Pinapabayaan po kayo. Magpasalamat kayo dahil kaso kung minsan talaga masama pa ang loob natin, pero hindi, i-appreciate nyo po siya. Pag hindi nyo po di-appreciate yung mga nagkukuhan sa inyo, yung sumisita sa inyo, kayo po ay magdi-depreciate. Tandaan nyo yan. When you do not appreciate something that is being told about you, ang bad na sinasabi sa inyo, na baguhin mo, hindi. Magdi-depreciate po kayo dahil pagpapatuloy nyo po yun Yung masamang gawain na nakaka-open na sa ibang tao, na-hurt na ibang tao, hindi mo pa alam.
ay nadadaanan mo na ang kanilang mga at bilang mananampalataya, dapat tayo laging nagmamatsyag. Stay awake, maging alerto tayo. Kaya tulad yan, may nangyayari mga gerang ganun. Ano pong ginagawa natin? Nagpapanik ba tayo? Hindi, dapat nananalangin tayo, panalangin natin. Kahit atin mga leaders kung mayroon silang hindi magandang nagagawa o yung mga, nalalapit na naman na election, we pray for them. Dapat tayo maging alerto. Bilang mga anak ng Diyos, we pray for our leaders. Noong unang panahon, mas masahol pa ang mga leaders noon kung nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. Ang mga leaders noon, dahil sa power, pinapapatay. Kahit mga magulang, pinapapatay. Ang anak, pinapapatay para lang hindi sila makasunod sa trono. Ganon pong kasama. Laging mahinahon, be self-controlled. Hindi yung may pinagdedebatehan, kasama ka doon, mainit na rin ang ulo, kasama ka na. Kaya kung minsan mayroon nagkakasaksakan dahil sa mga issue. Alam mo ba yung mga issue na ngayon pinag-uusapan na hindi, ang problema, it's you. Hindi yung issue, it's you. Kasi hindi ka, dapat naging nakakapinig ka na. Pagka ganun nagkakainitan na, lumayo ka na. Huwag ka na makisawsaw pa. Nabubuhay ba tayo sa ating pananampalataya? Nakikita ba tayo sa ating pananampalataya? Pag nakita ba natin ang bawat isa, makita mo nakasumangot na gano'n, para bang pasan niya ang daigdig. Dapat nakikita yung glare ng ating mukha bilang mga anak ng Diyos. Dahil meron tayong mga assurance sa ating mga buhay. Mamamatay ako, punta akong langit. Assurance na yun, di ba? Pag tinanong mo nga iba yan, pag isa ka mamatay, poker face, hindi nila alam. Tayo, mga anak ng Diyos, dapat makita sa atin yung halimbawa. Yung faith natin, makita sa atin na may assurance tayo. O nakikita ba yung pagtutulungan ng pag-iibigan sa atin? Na pag may pangangailangan, nandun tayo, tumutulong. Bilang sa iglesia, tayo tumutulong pag may humingi ng tulong. Meron tayong mga social concern fund. Yun po dapat nakikita kahit na sa sarili nating bulsa, nagbibigay tayo. Yan po ang pag-ibig. Bahagi po ng ating paghahanda yan. Dahil pagdating ng Panginoon, sabi, hindi ako nakapagbigay, hindi ako nakapagtulong. Naku po, sasabihin na, wala kayo sa kwan. You are caught unaware. Dapat lagi kayong handa sa mga sitwasyon na ganyan. Gumagawa kayo ng isang bagay, mabuti hindi, kahit wala pong nakakakita sa inyo. Dapat nakikita yung pag-iibigan sa bawat isa sa atin. Nabubuhay ba tayo na may pag-asa at kaligtasan? Dapat lang makikita sa atin na may pag-asa tayo. May hope tayo dahil tinanggap na natin ang ating Panginoon. Sa ating buhay, may pag-asa tayo. Sa lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya'y binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. John 1:12. I-claim niyo po yan. Anak tayo ng Diyos. Mayroon tayong kaligtasan na ibinigay ng Ama. Ang pananampalataya po natin ay nagbabantay ng ating puso. Faith guards the heart. Love shapes our actions. Ang pag-ibig po ay naguhubog ng ating pagkilos. Hope protects our minds. Ang pag-asa natin ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating isipan dahil mayroon tayong kasiguraduhan sa ating buhay. Namumuhay ba tayo bilang anak ng liwanag? Dapat tayo ay tapat sa ating gawain o ginagawa
Hindi tayo bang napipilitan sa ating ginagawa. Sa ating paglilingkod sa ating iglesia, yung matapat tayong sa ating mga gawain, sa ating mga ministries, pinaghahandaan natin. At dapat tayo umiiwas sa mga sitwasyon na hindi, may nagkakagulo na nandun po, nakikipag-usyoso pa. Ano yan? Umiiwas tayo sa sitwasyon na naglalayo sa Diyos sa atin. Sa atin pang ginagawa, pag-isipan po natin, nalulugod ko ba ang ating Panginoon? I am honoring God in what I am doing. Hindi lang po dito sa iglesia, sa ating mga trabaho, sa ating mga kung saan man tayo mapadpad. Sa simpleng bagay lang, sa stoplight na lang, nalulugod ko ba ang Diyos? Pag orange light, dapat slow down. Hindi, go faster. Habulin mo. Orange na, magpapala na yan. Apakan mo naman yung silindador mo kagad. Lagi ako nasisita ni Nona dyan. MMD yan Pero pinagpapasalamat ko. Dahil may nagbibigay ng warning Sa susunod, dapat mong gawin na. Pagbaguhin mo. Asa na po tayo sa ating pananampalataya? Nasaan na po ba tayo sa ating pananampalataya? Dumedede pa rin po ba tayo? Nakakapag-lead na po ba tayo ng Bible study? Nakakapag-share na po tayo ng gospel? Or tandaan nyo, tayo'y tinawag ng Panginoon as ambassadors. You are no longer my servant. You are my ambassador. Dapat po tayo ipahayag natin ang mabuting balita. Ang preaching po hindi ko forte. Pero salamat sa Panginoon dahil tinutulungan niyo. Dahil ako'y ebanghelista. Evangelist. Alam niyo po, ibig sabihin ng evangelist? Yung nahibang at nalihis. Ako po yun. Kaya po, ako'y ebanghelista. Hibang. Pero binabago na unti-unti ng Panginoon. Naglalaan po ako ng quiet time, panalangin ng pagbabasa ng Biblia. Sa umaga po alas 3 pala. Nagsisend ako ng Bible ko, sabi mo, bira ka naman, aga-aga mo magising. O, siyempre, adjust ko na lang yan. Yung mga ka-Bible study namin doon, siyempre, sila din nagsasabi. At least nagiging open sila. Keep reminding ng salita ng Diyos. Lagi natin, kahit hindi kayo po nakakapag-share ng salita ng Diyos sa one-on-one, ang pag-share po ng sakwan, sa through social media, malaking bagay po yun. Inahanda mo rin sila ang mga ito para magbasa ng salita ng Diyos. Quiet time. Very quiet talaga tayo. Maganda po talaga meron kayong yung schedule na pagbabasa ng Biblia. Pag natapos nyo isang taon, balik na ulit kayo. Iba-ibang version para makita nyo po yung mga differences. Nag-iingat ba ako sa tukso na nagpapahina sa relasyon ko sa Panginoon? Yung tukso po hindi po lumalapit. Tayo po yung lumalapit. Nakokontrol ba natin ang ating emosyon pag ganyan sinigawan ka? O meron na minsan dahil iba rin kang sasagot ka rin po ba? Makikita ba sa iyo ang Christ-likeness? Hindi ba pag minura ka ng gano'n para maging mahinaw naman, same to you. O, di ba? Smooth.
Hindi po, panalangin po natin mga yun, na may kagalit tayo. Salamat sa Panginoon ay nagkaroon kami ng pagkakataon ni Nona na mag-Bible study sa mga gwardiya sa subdivision. Pangalawa na sa St. Ignatius. Doon mo makikita po yung difference ng mga mayayaman at saka mahirap. Kung paano murahin ng mga mayayaman yung mga gwardiya. No? Ina-appreciate ko po yun. Nakokontrol ko ba ang aking emotion? Hindi ko nakokontrol ang aking pag-iyak. Biro mo, makikipaghamunan pa ng barilan yung mga tao doon. Hindi rin ako dapat padalos-dalos sa aking desisyon. Lahat pa ng ating gagawin, hakbang, tinatanong natin ng Panginoon. Kaya kung minsan, yung ating mga desisyon ay hindi tugma kasi kalooban ba ito ng Panginoon? Dapat isangguni mo sa Panginoon. Hinihingi natin ng prayer dahil sa Panginoon naman po lahat ito eh. Ang ating mga tinatamasa sa mundong ito. Tayo lang po ay mga caretaker sa mundong ito. We're just passers-by. Tayo lang dumadaan. Dapat magtiwala ko sa Diyos kahit may mabigat na sitwasyon o pinagdadaanan. Pag ba meron na ka ng notice o disconnection, ano nang unang mo gawin? Ano po yung una natin nilalapitan? Yung kaibigan mo, kumare mo, uy, pwede ba makairam ng pangbayad lang ng ganito? O pupunta ka sa 5, 6, 7, 8. Diba? Yun po yung nagiging natural na reaction ng tao eh. Pagka mayroong pangangailangan, nagkagad sa ko kaya o kundi magtatago na kung wala nang kaparaan. Pero inilapit ba natin ito sa Panginoon? Yung mga sitwasyon na ganyan? Ang mga nararamdaman natin, anong una nating priority na pinuntahan? Doktor, magpakonsulta. Hindi, punta ka agad sa Mercury, bibili ng pang-relief. Dapat po inuuna natin ng Panginoon yun. Bilang bahagi po ng paghahanda natin. Dahil priority po natin ng Panginoon. Kaya nga nilagay yung first commandment sa mahalin mo ang Diyos sa isip, sa salita, sa gawa, at sa iyong kalakasan. Dapat bumalik po tayo doon na tayo ay mahalaga, mamahalin natin ng Panginoon. Priority natin ng Panginoon. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, dapat kasama natin sa Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Hindi lang yung panahon na nasa bingwit ka na ng kamatayan, malala na yung karamdaman, ay, maalala mo, hindi pa ako tumulapit sa Panginoon. Ako pa ay nagmamalasakit sa iba. Kung alam mo may nararamdaman yung iba, ano ba pwede natin ipag-pray sa iyo? Bakit ka na ganyan? May mabigat daw na dinadala. Halika, tulungan kita sa iyo. Dinadala. Di ba, simple as that, or kumustahin mo isang tao na hindi mo na nakikita. Minsan yung Holy Spirit natin nag-uudyok sa atin, meron akong pinadala ng text. Sabi niya, Ton, maraming siya. Ang laking tulong yung pinadalawang verse. Ngarag na ngarag ako. Sabi niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero yung Panginoon na nagsalita sa kanya. Nakapokus ba tayo sa Panginoon? Dapat nakapokus. Dapat tayo nakapokus sa pangako ng Diyos. Hindi sa ating problema. Tulad na sinabi ko kanina,
For my God will supply all my needs according to the riches of His glory. Panghawakan niyo po yun. Tandaan natin, dapat tayo maging alerto, may disiplina, at manatili sa pananampalataya na may pag-ibig at pag-asa. Panghawakan po natin yun. At ngayon po, dadako na tayo sa pangatlo. Ano po yung una? Be ready. Ang pangalawa, be alert. At ang pangatlo, be encouraged. You are appointed for salvation. Sabi po sa verse 9, For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay, na sa pagbabalik niya ay nabubuhay tayo sa piling niya. Dahil dito, patuloy niyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa katulad nga ng ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ang nagpapaalala sa atin. The gospel is our reminder na namatay si Jesucristo para sa atin. Jesus died for our sin. Kaya po kahit tayo buhay o patay, tayo ay nasa Kanya na. May assurance tayo. Sa aming mga kasamaan sa paglalakad doon, lagi kong tinatanong yung question, ano ang diferensya ng assurance at saka insurance? Alam niyo kung minsan pwede kayo magbahagi ng salita ng Panginoon eh. Ay mag-iisip sila. Sabi, ano nga ba? Yung insurance, nagbabayad ka. Yung assurance, libre. Di ba? Meron kang katiyakan. Whether we are awake or asleep, we belong to Him. Ang ating kinabukasan ay ligtas kay Kristo. Our future is secured with Christ. Paano kayo nakakasiguro sa iyong buhay na nasa kay Kristo kayo? Siguro naman, kabisado nyo ng ang John 3:16. Yan po, alam niyo po ba yan, John 3:16 na yan ay heart of the gospel yan. Pag dapat bawat isa sa atin, dahil yan ang pwede niyong panghawakan. Ano man sitwasyon sa inyong buhay. Na kahit nasa bingwit na kayong kamatayan, sabi nyo, i-resign nyo na ito na, panghahawakan ko, Panginoon. Ako'y nanampalataya sa iyo. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po napakasarap pakinggan ng buhay na walang hanggan? O handa na ba kayo sa buhay na walang hanggan? O pakitaas ang kamay. Mangilan. Pero sa pakikinig niyo sa mensaheng ito, dapat maghanda na kayo. Buhay na walang hanggan. Kahit anuman mangyari, alam niyo na nasa kay Kristo kayo. Tandaan niyo yan. Yun ang iyong assurance. Huwag kayong magtubili, dapat gawin niyo po yun. Kung hindi niyo po, alam niyo sa aming binabay study doon, yung may mga taga-CCF, may mga victory, hindi po nila alam yung John 3:16. Sabi ko, nakakashock. Sila, mga mananampalataya, no? Pero the more na dapat tayo magpursigi na ibahagi ang salita ng Panginoon. Dahil wala na pong ibang daan, kundi ang Panginoon Jesucristo lamang. I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Walang ibang daan.
Hindi yung dating daan, yung nakaraan daan, siya lang ang ating Panginoon. Paano po natin i-apply yan sa buhay natin? Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong kabahan. Basta alam niyo, may assurance kayo sa Panginoon. Alam niyo kung saan kayo pupunta. We do not live in terror of the future dahil alam natin, kasigurudan. Dapat nabubuhay tayo na may katiyakan ng kaligtasan. We live in confidence of our salvation. Actually, pwede niyong maging check yan pag nagsishare kayo ng gospel. Sa tingin mo, saan ka ba pupunta, Brad, pag kayo namatay? Yung gumugupit sa akin, lagi kami silang pumupunta doon, tinanong ko nga. Natuwa naman ako. Pwede, pag kayo naman saan ka pupunta? Sa langit, sabi niya sa akin. Bakit mo nasabi yun? Kasi tinanggap ko ng Panginoon sa aking buhay. Make all the opportunity sa mga kausap niyo. Dapat talaga. Minsan kasi tayo, minsan gusto share lang tayo, sugod lang tayo ng sabi. You cannot share what you do not have. Hindi mo pwedeng ibahagi ang hindi mo nalalaman. Kaya laging ginagawa ko, pray, practice, present. Ipag-pray mo yung taong gusto mong bahagihan. Practicein mo yung talata. Pag-aralan mo. Saka mo pwedeng i-present, ibahagi. Pray, practice, present. 3 P. Hindi na, ay, kinakabahan ka na. Minememorize mo ganun. Yung bang babahagi mo na ipag-pray mo na. Kinakabisado natin yung ating yung salita ng Diyos, pero hindi mo binabahagian yung mga tao. Kaya ako, pag may nagbabaser doon sa amin, ako bumababa ako minsan. Kaso inuunahan ako ng yung kasama namin eh. Yung pala may mga order sila sa Shopee. Sabi, ako na kuya, order ko. Pero pagka wala po sila at ako nandun, may dala po akong tubig at saka yung truck. Siyempre, kuya, kumusta pong laba? Kumusta po kayo? Okay naman. At alam niyo po, pinapasalamatan ko sila. Alam niyo kuya, salamat sa inyong matapat na pagdi-deliver niyan. Kayo lumalaban ng patas eh. Alam mo pa, that way, na-encourage din sila eh. Tapos pag-pray mo sila, you're sharing already the gospel. Binabahagi mo ang pag-ibig ng Panginoon. Lumalaban kayo ng patas. Kaya pinagpapray ko ang pag-iingat sa kanila. And so, minsan nga na may nagpa-pick up eh. Kuya, maraming salamat yung pinapick up ko dyan. Yung rider, sabi niya sa akin, binigyan mo daw ng tubig at pinag-pray mo siya, sinaran mo ng gospel, sabi niya gano'n. So sabi ko, salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon ay siya nagsasabi sa akin. Salamat ng marami po ha. Simple way to share the gospel, hindi po kailangan yung pwede niyong pakita ang pag-ibig, pwede niyong pakita ang pananampalataya mo. Alam niyo ba doon sa village din namin, ay doon sa St. Yeso, pagka may aso kasi doon eh. Ton, baka pwede mo pala, sige na, palakad ko yung aso mo. Asa, talagang husky yung aso, hihilahin ka. Ang lakas eh. Hindi talaga yung... Tapos sasabihin ng kasamaan din, kasamaan po namin sa Bible study. Ton, binigyan ka mo ng pasalubong. Sabi ko, hindi ka naman i-expect ng pasalubong. Ginagawa ko ito dahil sa mahal ko yan. At natutuwa ako dun sa aso eh. Siyempre, mga masusungit ang mga tao dun sa village. Kailangan pag nagpalakad ka ng aso, mayroon kang dalang daspan kasi may CCTV dyan. Yun po yung mga problema ng nun sa mga mayayaman. Yung tayo ng aso, yung parada. Gusto sabi ko, paradahan. Kalagpas na daw dun sa gate nila. Yun po yung kanilang mga problema dun.
Kaya yung tawag ko po dun sa aming Bible study group ay Unreached People Group. Sila yung mayayaman, pero kailangan din nila ang Panginoon. Encourage po natin ang bawat isa. Sa mga argument, dapat hindi kayo nakikisama dyan. Kaya sa na lang, yung nalalapit na reason, ay Duterte ka ba? Marcos ka ba? Ako, sabi ko, sa Panginoon ako, sabi ko kasi ambassador ako ng Panginoon. Para lang ma-avoid mo yung mga ganun. Sa mga ganun sitwasyon, hindi ko dapat nakikisali sa mga discussion. Kung meron man kayo sa loob, pero mo, kaibigan namin, kasama namin kung daw siya conservative Baptist, pero ang kanya kasi taga-kababayan daw nila Okay, sabi ko, respeto lang po. Ganyan, pagkagan ng mga sitwasyon. Encourage one another with the truth. Ang katotohanan lang dapat po ang ating iparamdam. Kaya na, sabi ni Apostol Paul, encourage one another and build each other up. Huwag po natin sisirain ang relasyon natin, kundi paigtingin po natin. Tandaan po natin, ang iglesia ay hindi lamang pagdalo. Sa ating pagdadalo dito, church is not just about attendance. Is about strengthening each other. Nagpapalakasan pa tayo. Hindi ba pag nagkakakitan tayo, natutuwa tayo nakikita? Wala naman tayo iniiwasan dito, di ba? Naku, ito may utak. Itong sama natin. Di ba? Pag nandito tayo, natutuwa tayo nakikita. Pero mo, yung linggo na nga lang tayo nagkikita, hindi pa tayo umaatin ng Bible study, hindi pa tayo umaatin ng prayer meeting. Kaya pag itong Sunday, magandang venue po na ating nagkikitaan tayo, nagkakamayan tayo. Hindi po dahil sa ating attendance. Because Christ is coming again, we must live ready, alert, encouraged, and united. Meron lang po akong reflection dito. Question. Kung dumating ba ang Panginoon ngayong gabi, ako po ba ay spiritually ready? Kayo po makakasagot yan. Am I living as a child of light? Nakikita ba yung liwanag sa akin? Who can I encourage this week? Anong pwede natin encourage ngayon linggo ito? Do I honor and pray for my spiritual leaders? Mahalaga po yun. Sa council po, kukunti na lang po kami. 2 na lang ang deacon. 4 na lang ang... pero yung prayer niyo po, napakahalaga po yun. Nagbibigay po ng kalakasan sa amin. Ito po yung closing challenge code. We do not wait for Jesus passively. We wait actively. We shine. We build each other up. We stay faithful. And when He comes, we will not be ashamed. Handa po tayo. Here I am, Lord. Di ba? Salamat po sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Purihin ang kanyang salita. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa mensahe ng Panginoon. Parte po ng ating panambahan ang ating tithes and offerings, kaya naman po ihanda natin ang ating mga ikapot na ibabalik sa ating Panginoon. Kaya si Miguel at si Elvin.
Manalangin po tayo. Lord, salamat dahil kayo po ang Lord, salamat dahil kayo ang kapalawag ng pangangailangan namin sa pangaralan at patuloy na gagawin. Salamat din po sa mga kapatid na nagkalawag ng dahil ito, naway ko sa kasunod ko ito. Pinabalik ko namin ito ng buong puso at ng mga pagkakala. Naway magamit ko namin ito ng nakakalayo sa inyo upang lumago ang aming iglesia. Ito po ang panalangin sa mga pangalan ni Jesus. Amen. Meron po tayo ilang announcements. Ngayon po, pagkatapos ng ating panambahan ay ang ating youth hangout. So sa lahat po ng kabataan na gusto dumalo dito, gumamit lang po tayo kay Ate Janina o kaya naman kay Kuya James o kahit po sa akin para po makapag-ordinate ng transportation papunta po sa Batasan dahil ito ay gaganapin doon at 1 p.m. So lahat po ng youth ay invited po na dumalo sa ating youth hangout. At ang ating pag-uusapan ay ang acronym ng radicals kung saan unahin natin ang letter R, ready. Next week po, 9:30 a.m. pa rin ang ating panambahan. Ang ating worship leader is si Jason Ryan. At dito ano singin naman po ang ating preacher sa Life Pleasing to God, 1 Thessalonians 4, 1-12, 5, chapter 5, 12 to 98. Patuloy po natin pinapaalala na ang ating days of prayer ay ginaganap every first and third Saturday of the month at 7 o'clock a.m. ang ating breakfast fellowship. At 7:30 naman po isisimula ang prayer proper. At every second and fourth Sunday of the month naman po ginaganap ang ating Kids Sunday School dito sa Lona Carmen at 8 o'clock a.m. ng umaga. So lahat po ng mga bata ay pwede rin po dumalo sa gawain. Meron din po fundraising initiative na ginagawa ang Sunday School ngayon po. Meron po tayong pledge board na nasa likod kung saan pwede po tayong kumuha ng pledges natin. Kapit lang po tayo sa ating Sunday School coordinator na si Tita Oxy. At pagkatapos ay pwede po natin i-donate ang amount na yun at ibalik ang pledge card sa kanya. Hanggang kailan po ito gagawin? Ayan po. Nakaka-6.5 na po tayo from 25? From 25,000 at sana po ay abot natin ang ating target amount para po sa fundraising activity na ito. Tatawagin ko po si Ate Laila para sa ating
Pwede po natin siyang batiin. Online na lang po sa message. Meron po ba tayong first time visitors? Parang wala naman po. Bago po tayo maghiwa-hiwalay mamaya ay nagkamayan po tayo. Pero ngayon po ay bago po natin gawin yun, tatawagin ko po si Papa para sa ating benediction. Ang namin po tayo. Panginoon namin tapat ang makapangyarihan, kami po ay lumalapit at dinudulog namin ang panalangin nito sa inyo. Maraming salamat sa mensahe na pinating niyo kanyang umaga mula kay kapatid na Tonton. Salamat sa paalala na huwag kami magpahala, maghanda at makapag-encourage po kami lagi para makapagbahagi ng salita niyo. Lord, kung meron kami pagkukulang sa inyo, kung may mali man kaming ginagawa sa buhay namin, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami sa aming kahinaan at paguhin niyo po kami. Salamat sa pagpadala ng inyong banal na Espiritu sa amin upang gabayan kami araw-araw upang maitama namin ang mga mali namin sa buhay. Salamat, Lord, sa inyong pagmamahal at niligtas niyo kami sa kapamaman. Salamat na nagurihan kayo lagi bilang Diyos namin na tapat at patuloy na ginagabayan kami. Magtiwala lang po kami sa inyo, Lord. At alam namin sasagutin niyo ang aming mga panalangin. Lahat po ito, Lord, pinataas namin sa may pangalan ni Jesus, aming Diyos. Amen. Inanyaan ko, tumayo po tayong lahat. Tanggapin ang basbas ng Panginoon sa 1 Thessalonica 5:23 and 25. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagpapalito ng ating Panginoon Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Salamat po, manatili tayo nakatayo at kami na. Ayan, tayo nga po ay dapat maging handa. At sa ating paghanda ay dapat patuloy natin itinataas ang ating Panginoon. Amen po ba? Bago tayo maghiwa-hiwalay, muli po natin siyang awitan.